what's up, dribblers at mga shooters, kamusta? Kamusta po kayo? Coach Team Cone, walang balak paglaruin si Maverick Ahamnisi sa kanilang naging bakbakan ng Talk 'N Text Tropang 5G. Ang tatlong off-the-bench players ng Barangay Ginebra San Miguel na pwede nilang panggulat sa kanilang mga makakalaban. Tara, kilalanin at alamin po natin yan sa video ito. Matapos po akong maglambing sa inyo ng isang like, share, comment down below, and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po tayong updated sa ating pong mga video at lahat ng ating shoutout. Nasa dulong bahagi lang po ng videong ito. Si Maverick Ahamnisi ay hindi pa dapat babalik sa aktibong paglalaro para sa kanyang kupunan na Barangay Ginebra San Miguel. Dapat hanggang PBA All Filipino Cup playoffs pa. Pero binigyan na ni Coach Team Cone ng pagkakataon na subukan ang veteranong guard na kung handa na ba siya sa laro tulad ng nangyari sa laban nila against Talk 'N Text Tropang 5G na binigyan ng pagkakataon bago matapos ang kanilang panalo 97-78 last Sunday night yan. Sinabi nga po ni Coach Team Cone na mahigit isang buwan na nang hindi naglalaro si Ahamnisi matapos nga po itong magtamo ng sprain ACL at inaasahan nilang maglalaro or makakabalik sa laro ngayong PBA All Filipino Cup playoffs. Pero dumating nga po ang pagkakataon na mabigyan ng magandang minuto. Kahit konti nga lang yan, 4 na minuto pa rin naman yan na makapaglaro. Etong si Ahamnisi laban sa Tropang 5G sa huling bahagi ng bakbakan ng Talk 'N Text Tropang 5G at Barangay Ginebra San Miguel. Meron pang 4 na minuto at 39 seconds ang natitira sa nasabi pong bakbakan at ang score po dyan ay 90-65. Narito po mga sinabi ni Coach Team Cone sa ulat ni Jerry Ramos sa spin.ph. Actually, wala naman akong balak na paglaruin siya, pero pumunta ako sa kanya bago matapos ang laro at sinabi ko, gusto mong subukan ang iyong sarili sa loob ng ilang minuto at tingnan kung ano ang iyong mararamdaman at ihanda ang iyong sarili para sa susunod na laro. Yan nga po ang sinabi ni Coach Team Cone sa 33 years old PhilAm guard na pinalitan ng isa pang PhilAm na si Stephen Holtz para makapagpahinga na. At sa nasabing panalo ng Barangay Ginebra San Miguel laban sa Talk 'N Text Tropang 5G, nag-ambag dyan si Maverick Ahamnisi ng isang rebound, 2 assist, pero hindi nga siya nakakuha ng puntos. At sinabi nga po ni Coach Team Cone na kaya lang naman niya pinasok si Maverick Ahamnisi ay gusto niyang subukan kung kaya na bang tumakbo at maramdaman ang kanyang bilis. Narito pong muli si Coach Team Cone. Sa ulat pa din po yan ni Jerry Ramos sa spin.ph. Kaya lumabas siya doon at naglaro sa huling 3 or 4 na minuto ng laro para muling makatakbo at maramdamang muli ang bilis. Our intention, hindi siya paglaruin kasi ilang araw pa lang siyang nagpa-practice. Yan nga po ang sinabi ni Coach Team Cone. So let's see what happened mga ka-shooters. Itong laban ng Barangay Ginebra San Miguel kontra sa Rain or Shine this coming Friday, napakahalagang laban na to mga shooters. Ang tanong, magagamit nga bang muli, mabibigyan nga bang muli ng mga minuto etong si Maverick Ahamnisi? Yan yung ating abangan mga shooters. At ito, pag-usapan natin yung 3 players na pwedeng gawing pangkulat ng Barangay Ginebra San Miguel. Ang 3 inaasahan off the bench ng mga kabarangay ni Coach Team Cone. Eto una na, etong si Jason David. Hanga ako dito sa player na to mga shooters. Talagang pinaghirapan niya makuha tong spot sa team ng Barangay Ginebra San Miguel. Ilang beses na nga itong nilagay sa reserve list at naging practice player pa. Pero nandyan pa din at talagang hindi bumitaw para sa pangarap niya na balang araw maisama nga siya sa rotation. At yan na nga nangyayari mga shooters, no? Nandyan na siya, nabibigyan na siya ng ilang minuto. Actually, nung unang pagpasok nga niya, matapos niyang palitan si L.A. Tenorio, nagkamada pa to ng 24 puntos at nahirang pa nga po siyang best player of the game sa labang yan. Bukod doon, sipag at depensa at kung papaano niya tulungan na shooters, no, yung mga key player ng Barangay Ginebra San Miguel, Scotty Thompson, RJ Abarientos, na mas gumaan ang trabaho nila. Saka napakatalino din itong player na to ng Barangay Ginebra San Miguel. Sa totoo lang mga shooters, no, etong si Jason David, kaya talagang umiskor. Mabigyan lang ng magandang pagkakataon. At eto,
isa pa kay Penadamos. To be honest mga shooters, wala talaga akong bilib dito dati. Sabi ko nga, kaya bang sumabay na to or fit ba ito sa sistema ni Coach Tim Cone? Pero ginulat ako ng player na to na mas maging kalmado at kita mo ang ginagawa niya lahat ng kanyang makakaya, makatulong sa kanyang kupunan. Mas gusto ko pa nga sana ma-improve ito mga shooters, lalo na yung jump shot niya. 'Di ba? Kahit na si Junmar Fajardo kayang depensahan ng isang Benadamos mga shooters no may maggagabay lang ng tama para sa kanya. Gumagalaw talaga ng physical pa. Eto, si Benadamos. Kung physikalan, talaga namang physical ito. At magiging defender nga, sabi ko nga mga shooters, pwede maging defender ng isang Junmar Fajardo. At determination ang kanyang ipinapakita. At ramdam mo na tuwing ipapasok siya, talaga namang ibinibigay niya rin yung best niya. At eto, kay Nards Pinto, paborito ko talaga to mga shooters. Noon pa man etong nasa Meralco Bulls, etong si Nards Pinto, nang kinuha nga ito ng Barangay Ginebra San Miguel, talaga namang sabi ko, malaki may aambag nito. Una itong naglaro, siyempre, sa Northport Batang Pier, tapos napunta ng Meralco. At kung napunta ng Meralco, sabi ko, pag ito napunta ng Barangay Ginebra, maraming pahihirapan ito at mai-improve. Ngayon nga lang, hindi masyadong nabibigyan ng magandang minuto. Eto kay Nards Pinto, saludo talaga ako dito. Ang tagal na, wala siya sa rotation dahil sa pagpasok nga po ni Maverick Ahamnisi at RJ Abariento sa team. Pero, hindi nagbago yung laro. Puro quality minutes pa din. Always ready pag tinawag ang pangalan at ibibigay talaga niya ang kanyang 100%. Sana, sa mga susunod na laban ng Barangay Ginebra San Miguel, etong tatlong player na to ay mabigyan ng pagkakataon at maibigay din nila at husayan pa nila ang kanilang ipinapakita sa magiging bakbakan nila. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ano man po ang inyong maging opinion, pag-usapan po natin yan dyan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Adjourn, pero katulad po ng ating nakagawian, shoutout po kina